Napakalaking panganib ang lumilitaw mula sa mga paglabag sa mga pinangangalagaang karapatan ng mga Muslim at hindi Muslim sa kanilang mga buhay, dangal at yaman. Gayun din sa anumang mga gawaing mapanira na sumisira sa seguridad na pampubliko. Gayun din sa paglitaw ng mga kaguluhan, kawalan ng kaayusan, paglaganap ng takot sa mga Muslim at pagkawasak ng kanilang mga ari-arian. Si Allah ay nangangalaga sa mga tao sa kanilang mga karapatan ayon sa isinabatas na mga hangganan at parusa na magpapatupad ng pampubliko o pribadong seguridad. Sinabi ni Allah, dahil dito itinakda namin sa angkan ng Israel na sino mang pumatay ng tao liban na lamang bilang parusang kamatayan o parusa sa kasamaang ginawa sa lupa, ay tulad ito ng pagpatay niya sa lahat ng tao. Sino mang magligtas ng isang buhay ay tulad ng pagliligtas niya sa lahat ng tao. Ang pagpapatupad sa bagay ito ay nagtitiyak ng paglaganap ng seguridad at kapanatagan at pumipigil sa sino mang nakakaisip na gumawa ng ganitong mga krimen at paglabag sa karapatan ng mga tao sa kanilang mga buhay at yaman. Ang ulama ay nagkakaisa na ang parusa sa krimen ng pagpapadanak ng dugo ay ayon sa sinabi ni Allah, ang parusa lamang sa mga nakipagdigma laban kay Allah at kanyang sugo at naghasik ng kasamaan sa lupa ay ang patawan sila ng parusang kamatayan o ipako o putulin ng kanilang mga kamay at paa ng magkasalungat o sila ay patalsikin sa ibang lupalop. Ito para sa kanila ay kahihiyan sa mundong ito at para sa kanila sa kabilang buhay ang malaking parusa. Liban na lamang sa nagbalik loob kay Allah o sumuko bago pa sila maaresto. Alamin ninyo na si Allah ay mapagpatawad at maawain. Sinabi rin niya, may mga taong mapagkunwari na magugustuhan mo ang sinasabi nila dito sa mundo at ginagawa nilang saksi si Allah sa anumang nasa kanyang puso. Subalit siya ang pinakamalupit sa pakikipag-away. Kapag siya ay humayo ay nagsisikap siya na magdulot ng kasamaan sa lupa at pamiminsala sa pananim at mga hayop. Si Allah ay hindi nagmamahal sa pamiminsala. Sinabi rin niya, huwag kayong magdulot ng kasamaan sa lupa matapos ang pagsasaayos nito at malalangin kayo sa kanya ng may takot at pag-asa. Tunay ng habag ni Allah ay malapit sa matutuwid. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ipinagbabawal ni Allah ang pagpapalaganap ng kasamaan sa lupa at anumang sisira rito matapos ang pagsasaayos nito. Tunay na kapag ang mga bagay ay nasa maayos ng kalagayan at lumaganap ang kasiraan pagkatapos nito, ito ay mas mapaminsala dahil dito ay pinagbabawal ito ni Allah. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ipinagbawal ni Allah ang lahat ng uri ng kasiraan, kaunti man o marami, o pagkatapos ng pagsasaayos, kaunti man o marami. Mula sa mga nabanggit na paglilinaw na tumutukoy sa pangkalahatan ng mga terorista na mayroong mga layunin na natatangi na hinahangad nilang makamit at kabilang dito ang paglabag sa buhay, yaman at karangalan. Kabilang sa kanilang mga layunin ang pagyanig sa seguridad at pagsira sa pag-unlad ng umma, pagdulot ng kalituhan sa kanilang akida at pagpapalayo sa kanila mula sa kaparaan ng makadiyos. Sino mang mapagtibay sa batas ng Islam na siya ay nagsagawa ng mga pananabutahe at paninira sa lupa na dahil dito ay nayanig ang seguridad sa kanilang mga paglabag sa mga buhay at ari-arian na pribado o pampubliko, tulad ng pagkawasak ng mga tahanan, masjid, paaralan, ospital, pabrika, tulay, imbakan ng armas, patubig at iba pang mga pampublikong yaman o pag-aari na pinamamahalaan ng kabangbayan tulad ng mga tubo ng fossil fuel o pagwasak sa mga eroplano o pag-hijack sa mga ito at iba pang tulad nito. Tunay na ang parusa sa kanila ay ang parusang kamatayan. Ito ay ayon sa batayan sa aya na naunang nabanggit tungkol sa mga tulad nitong paninira at pangwawasak sa lupa. Dahil ang panganib ng mga yaon na nagsasagawa ng mga gawaing mapanira, ang kanilang pinsala ay mas matindi pa sa pinsala ng mga holdapper na maaring sasalakay sa isang tao, napapatay dito o kukuha sa kanyang yaman. Ang mga terorista ay mas masahol pa rito dahil mas malawak ang kanilang pinsala. Sa kabila nito ay marapat din naman ang papangalagaan ang karapatan ng mga terorista. Tunay na marapat na bago pa ang pagpapataw ng parusa na nabanggit sa unang talata, ay mahalaga ang pagkumpleto sa mga proseso ng pagpapatibay ng ebidensya sa mga hukuman ng Sharia
Court of Appeals at Supreme Court. Ito'y upang matiyak na natupad na ang mga pananagutan para sa pag-iingat sa mga buhay kahit pa sa buhay ng kriminal. Marapat ding mapaalalahanan ng mga bansa ng mga Muslim na sila'y marapat na tumupad sa lahat ng proseso ayon sa batas ng Islam upang mag-imbestiga at magpatibay ng pagkakagawa ng krimen at pagtukoy sa parusa nito upang matiyak ang katarungan. Hindi maaring ilalagay ninuman ang batas sa sarili nilang mga kamay at hindi maari ng mga Muslim ay magiging kasunglapit ng terorista o magiging walang katarungan na katulad ng mga terorista.